Ayan, ang dami. Ang dami nilang pato. Ang dami nilang pato. Ang daming pato. Ayan, ang daming pato dito sa Springbank. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video, share ko lang sa inyo yung bagong nirelease ng IRCC para sa proof of funds ng mga express entry applicants. Okay, sila po yung kailangan mag-update ng mga proof of funds. Kailangan meron silang ganitong amount kung sila ay mag-apply o nag-apply na ng express entry. So, yung iba kasi nakapag-create na ng mga profile nila. So, kailangan meron silang ganitong funds. Ito na yung nilabas ng IRCC na proof of funds para sa mga express entry. And effective po ito on July 28, 2025. So, kapag ikaw yung applicant, so family of 1, ang kailangan mong funds ay 15,263 Canadian dollars. Pag family of 2 naman, ikaw applicant and spouse or applicant with 1 child, yan ay family of 2, nasa 19,000 ang inyong kailangan proof of funds. Pag family of 3 naman, 23,360 Canadian dollars. Pag family of 4, 28,362. Pag family of 5, 32,168. Pag family of 6, 36,280 Canadian dollars. And family of 7, 40,392 Canadian dollars. If more than 7 people, additional 4,112 Canadian dollars. So, yan po yung updated requirements ng IRCC na proof of funds para sa mga express entry applicants. So, medyo malaking amount talaga guys yung kailangan nyo para sa express entry nyo. Sino-sino ba dito yung pwede mag-apply dito sa express entry? Ang pwede po dito mag-apply sa express entry, ito yung mga nasa Federal Skilled Worker Program at saka Federal Skilled Trade Program or FSTP. Sila yung mga kailangan mag-upgrade ng kanilang or mag-update ng kanilang mga proof of funds, lalo na kung sila ay nakapag-create na ng kanilang entry profile, so dapat meron na ho silang ganitong funds. So, kung kayo po ay mag-update ng inyong funds, ay hindi naman po maapektuhan ang inyong original submission. So, kailangan kasi talagang meron na kayong proof of funds. Candidates must update their express entry profile with the new funds by July 28, 2025. So, kailangan nandun na to guys, itong mga proof of funds, lalo na kung kayo ay may profile na at nagbabalak pa rin kayong mag-create ng profile nyo, mag-apply kayo for express entry, dapat meron kayong ganitong funds. Kasi medyo malaki na po kasi yung mga cost of living dito sa Canada, kaya itong express entry, tinasan na rin po ng IRCC. Ito namang mga funds na to guys ay magagamit nyo kapag nandito kayo sa Canada o nandito na kayo sa Canada para sa pamilya nyo. Kayo din na po ang gagamit itong funds na to, hindi naman po bibigay nyo sa immigration. Kayo ho, funds nyo po ito. Sarili nyo pong pera yan. Exemption of proof of funds. Ito yung mga nasa Canadian Experience Class or CEC. Applicants with valid job offer. Kailangan full-time siya and continuous yung work. And at least 1 year receiving permanent residency status. So, dapat ganito po yung inyong status. Pero kung wala ho kayo sa nabanggit ko, ay kailangan nyo po talagang mag-provide ng proof of funds na nirelease ng IRCC. At sabi pa ng IRCC, candidates must provide official documentation demonstrating that they have access to the required funds. Funds should be ready, available, legally accessible. So, kailangan talaga yung funds nyo guys ay nandyan, or in case naman mga property siya, kailangan naka-ready. Okay, ano yung mga documentation na kailangan nyo para dito sa proof of funds? Official bank letter sa nyo to, sa bangko nyo, kailangan nakalagay kung anong name nyo, ano yung amount ng deposit nyo, kung saan branch, kailangan naka-detalye guys. And then, legal access to funds. Third, joint accounts and spouse funds, and maintaining funds. Yan yung mga documentation guys na kailangan nyong i-provide para sa inyong express entry. Ulitin ko, official bank letter. Next, legal access to funds, joint accounts and spouse funds, and maintaining funds. Yan yung mga kailangan nyo i-provide para dito sa proof of funds ng nirelease ng IRCC. Malaki-laki talaga guys, pero
kapag kayo naman ay napili ng immigration dito sa Express Entry, ay worth it naman kasi magiging permanent residence kayo. So, mahirap din. It takes time din yung ganitong pag-apply sa Express Entry. Pero yung iba naman guys na nabasa ko, swerte yan din. Yung iba mabilis naman eh. Mabilis silang na-approve dito, nabigyan sila ng invitation. Kailangan kasi maghintay kayo ng nyo dito, invitation na qualified kayo, pwede kayo mag-apply na. Yun ang dito guys, mga skilled work. Sa kanila tong mga Express Entry. Kasi kami naman as caregiver, ay may sarili naman po kaming PR pathway. Actually, nung pwede naman kaming mag-apply yun sa Ontario Provincial Nominees. Kaso, yung sa release ng IRCC, ito yung para sa mga home support worker. Ibig sabihin, yung mga nasa home support worker, ito yung mga nag-aalaga ng mga disabled person. Ito yung mga nag-aalaga ng mga elderly. Sila yung kasama dun sa OINT. Sinabi naman ng IRCC na kapag mayroon kang full-time job at continuous, ay hindi mo naman kailangan ng proof of funds. Parang sa amin din, kapag nag-apply ka ng permanent residency sa caregiver, ay hindi mo naman kailangan ng proof of funds. Basta meron kang valid status, meron kang work, continuous yung working mo, and meron kang job, hindi mo na kailangan ng proof of funds. Kasi hindi naman po kami na-required na mag-provide ng proof of funds. Basta meron kaming job letter, work permit, and reference letter from employer na katunayan kami ay nag-work sa kanila. So, hindi na kami kailangan ng proof of funds yung mga caregiver. So, thanks God guys. To kasi guys ito yung talagang isa sa mga requirements sa Express Entry. Pati na rin alam po sa mga PNP Yun yung provision nominee. Meron din yung proof of funds Actually, yung nag-increase na rin yung ng proof of funds naman para sa mga international student. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung bagong nirelease ng IRCC para sa mga Express Entry proof of funds na kailangan na nilang mag-provide ng ganong kalaki at depende sa laki ng family member nila. Pero kung kayo ay single pa lang, wala naman kayong partner o anak, madali na lang yung mga proof of funds nyo kasi nasa 15,000 lang. 15,000 medyo malaking pera na rin yun guys. 15,263 kapag kayo ay single applicant. Kasi worth it naman kapag nakapag-apply kayo sa Express Entry, naimbitahan kayo, nabigyan kayo ng invitation, at makakapag-apply na kayo ng inyong mga permanent residency nyo. Ganun lang talaga guys. Hindi naman lahat ay madali na maging permanent residency dito sa Canada. Lahat talaga ay may pagdadaanan. Yung iba nga, kahit diba, ng mga professional na sa Pilipinas, pinipili pa rin nilang pumunta dito sa Canada. Yung iba, nag-international student, pag nakagraduate sila, ayun, mag-start sila mag-work para at makapag-settle down sa Canada kasi dito, pagkasakit ka dito, wala kang babayaran sa hospital. Mga anak ka, libre. Ganun talaga guys. Paghahandaan nyo na lang yung mga proof of funds, lalo na kung kayo po ay nagbabalak mag-apply para sa Express Entry. So, provide nyo na yung funds. Kikitain nyo naman po yan At sa inyo na din naman yan. Gagamitin nyo naman yung proof of funds na yan. So, yun lang guys. So, share ko lang sa inyo yung bagong release ng IRCC na proof of funds para sa Express Entry applicants. So, guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.